Sa hirap ng buhay sa ating sariling bayan, mas pinipili ng iba nating mga kababayan ang makipagsapalaran sa ibang bansa upang makamit ang minimiting ginawa para sa pamilya. Paano kung ang inakala mong magliligtas sa iyo sa kahirapan ay magdudulot pa pala sa iyo ng kapahamakan? Tunghayan ang kwento ni Flor Contemplacion, isang Filipino domestic helper na binitay sa bansang Singapore. Kamusta? Ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa lahat ng tumangkilik sa aming munting channel. Sa mga bago pa lang po, kung ikaw ay mahilig sa mga totoong kwentong krimen, ang channel na to ay para sa iyo. Mag-subscribe lamang po para sa pagsuporta sa aming channel. Si Flor Ramos Contemplacion ay pinanganak noong taong 1953 sa bayan ng San Pablo City, Laguna. Ito ay may asawa at mayroon na ring 4 na anak. Dahil sa lumalaki nitong pamilya, naisipan ni Flor na magtrabaho sa ibang bansa. Pinili nitong mamasukan bilang domestic helper o kasambahay sa bansang Singapore. Taong 1988 nang tuluyan na ngang lumipad patungong Singapore si Flor upang matustusan ang kanyang lumalaking pamilya na naiwan sa bansang Pilipinas. At kalaunan, nakahanap din ito ng employer sa lugar sa Cardiff Road na matatagpuan sa Serangoon, Singapore. Si Flor ay karaniwang nagtatrabaho ng 7 araw mula alas 6 ng umaga hanggang hating gabi sa paggawa ng mga gawaing bahay at sa pagbabantay sa anak ng kanyang mga amo. Bago matapos ang taong 1989, umuwi ng Pilipinas si Flor, ngunit agad itong bumalik sa Singapore dahil pinakausapan ito ng kanyang amo na mag-extend ng kanyang kontrata dahil manganganak na raw di umano ang amo nitong babae at kailangan nila ng magbabantay sa kanilang anak. Umuwi ng bansang Pilipinas si Flor upang makasama ang kanyang mga anak at asawa. Umuwi din ito upang makapiling ang kanyang pamilya sa araw ng Pasko. Kung inakala ni Flor na buo at masaya pa rin ang kanyang inaalaga ang pamilya, malungkot at sobrang nasaktan ito sa mga nalaman niya. Nalaman kasi ni Flor na may ibang babae na pala ang kanyang mister. At ang masakla pa dito, alam ito ng mga magulang, anak at ina ni Flor. Ngunit, mas pinili nilang manahimik dahil ayaw nilang masaktan ang masipag na si Flor na nagsasakripisyong mag-alaga ng anak ng iba sa ibang bansa. Habang nagsusumikap si Flor sa ibang bansa upang maitaguyod ang pangarap para sa pamilya, iba naman ginagawa ng kanyang asawa habang malayo itong dalawa. Matapos ang bakasyon ni Flor sa Pilipinas, agad itong bumalik ng Singapore. Lungkot, sakit at pangungulila sa kanyang mga anak ang baon nito sa pagbalik sa bansang nag-aabang ng kanyang kapahamakan. Malayo man ito sa kanyang pamilya, nagkaroon din ito ng kaibigang kapwa Pilipino na nagtatrabaho din bilang domestic helper sa Singapore. Kahit pa man may dinadala itong problema tungkol sa kanyang asawa, masipag pa rin na nagtatrabaho at nagsusumikap si Flor para sa kanyang mga anak. Tuwing may bakante itong oras, palagi itong pupunta sa West Lucky Plaza doon sa Singapore. Isa itong shopping mall na pinupuntahan ng kapwa Pilipino na nagtatrabaho sa naturang bansa upang makapag-enjoy sa kanilang day off. Kwento ng mga kaibigan ni Flor, isa raw itong masayahin kahit saan man ito dalhin. Noong una ay takot na takot ito dahil ayon sa kanya, hindi man lang siya nakapagtapos ng high school. Doon sa naturang shopping mall sila nagkakahalubilo ng mga kapwa Pilipino. Taong 1990 nung makilala ni Flor Contemplacion si Delia Maga. Isa rin itong OFW sa Singapore na nagtatrabaho sa pamilya Wang. Naging malapit ang dalawa. Si Delia ay may mahigpit na amo. Sa katunayan, hindi ito masyadong pinapalabas ng bahay. Dahil doon, mas lalong nakakaipon ng pera si Delia at minsan may sobra pa. Tuwing kinukulang o kung hindi aabot ang sahod ni Flor para magpadala sa kanyang pamilya, si Delia ang lagi niyang nalalapitan. Doon ito nanghihiram upang may maipadala sa kanyang pamilya sa bansang Pilipinas. Mabait si Delia at palagi itong nasasandalan ng kaibigang si Flor. May 4, 1991, bandang alas 7 ng gabi, bigla na lang may kumatok sa apartment ng pinagtatrabuhan ni Flor Contemplacion. Gulat na gulat ito dahil
mga pulis ang bumungad sa kanilang pintuan. Walang pagbasa ng karapatan, agad dinampot si Flor sa naturang apartment. Noong May 4, 1991, sa lugar ng Bukit Panjang, Singapore, natagpuan nang wala ng buhay si Delia Mamaril Maga, 34 na taong gulang, at ang alaga nitong si Nicholas Wang, 3 taong gulang na batang lalaki. Subalit, natagpuan din ang 2 taong gulang na batang babae na nooy nakakandado sa kwarto ni Delia Maga. Wala itong galos at ligtas ang batang babae. Bandang 1:00 kasi ng hapon nang matagpuan ng magulang ni Nicholas Wang sa kanilang apartment ang wala ng buhay na si Delia at ang anak nitong lalaki. Si Delia Mamaril Maga ay 4 na taon nang namamasukan bilang kasambahay sa pamilya Wang. Dahil sa nangyari, agad naman nang imbestiga ang mga Singaporean police sa crime scene. Wala itong mahanap na ebidensya patungkol sa pursahang pagpasok sa naturang apartment, kaya tiningnang ang gulo ng mga kapulisan ang posibilidad na kakilala ng kasambahay na si Delia Maga ang may kakagawa ng krimen. Ayon sa kanilang investigasyon na maaaring may pahintulot mula kay Delia ang pagpasok ng sospek. Ayon sa interview ng kapitbahay ng pamilya Wang na si Lucrecia Galuga, huling beses niyang makitang buhay si Delia Maga at ang 2 mga anak ng Wang bandang 10:00 ng umaga, araw ding yun. Ayon pa rin kay Lucrecia Galuga na nabanggit daw ni Delia Maga na bibisitahin ito ng kanyang kaibigan bago magtanghalian. Noong maghalongkat ang mga pulis ng pwedeng maging ebidensya upang mahanap ang sospek, nakita nila ang pangalan ni Flor Contemplacion sa diary ni Delia Maga. Kasama na dito ang address ng pinapasukan ni Flor. Dahil doon, itinuring na prime suspect si Flor Contemplacion. Bandang 7:00 ng gabi, doon na nga inaresto ng mga kapulisan ang 38 taong gulang na si Flor Ramos Contemplacion. Ayon sa mga pulis, na-recover din sa kanya ang mga mamahaling gamit tulad ng 7 pirasong relo, camera at kwintas na may perlas na pinanghihinala ang pagmamay-ari ni Delia Maga. Ayon sa kanila, ninakaw daw ito ni Flor kay Delia. Ayon pa rin sa investigasyon ng mga may hawak ng kaso, binibisita raw ni Flor makailang ulit ang nasabing biktima sa apartment na pinagtatrabuhan nito sa pamilya Wang sa Bukit Panjang. Doon din daw nakilala ni Flor ang mga anak ng amo ni Delia. Ayon pa rin sa investigasyon, pinatay din daw di umano ni Flor si Nicholas Wang na 3 taong gulang batang lalaki upang hindi maituro sa kapulisan. Kaya daw hindi sinali ang isang batang babae dahil hindi pa ito makapagsalita sa mga panahong yun. Noong ini-interrogate na ng mga kapulisan si Flor, ayon sa kanya, umulis daw ito sa pinagtatrabuhan sa Cardiff Road noong umaga upang iatid ang package sa kanyang pamangkin sa Don Long Mansion, ngunit hindi niya raw ito naabutan kaya umalis din agad siya. Dahil sa kanyang salaysay, tinawagan naman agad ng mga pulis ang may-ari ng apartment na pinuntahan ni Flor upang masigurado na nagsasabi siya ng totoo. Ngunit itinanggi na may-ari ng bahay na pumunta daw ito sa kanila sa mga oras na yon. Noong May 5, 1991, inamin daw di umano ni Flor Contemplacion ang nagawa niyang krimen. Inamin niya daw na siya ang pumatay sa 2 biktima na si Delia Maga at si Nicholas Wang. Agad itong kinasuhan ng double murder pagsapit ng May 7, 1991. Ang bansang Singapore ay isa sa mga bansang mahigpit na nagpapatupad sa kanilang batas. Hanggang sa taong kasalukuyan, epektibo pa rin ang pagpapatupad ng death penalty by hanging sa mga kasong may kaugnay sa murder, drug trafficking, terrorism, use of firearms, at kidnapping. Ito ang mga kaso na maaaring mabigyan ang sospek ng hatol na kamatayan. Noong May 4, 1991, dumating daw ng apartment si Flor Contemplacion, dala-dala ang mga gamit na gusto niyang ipadala kay Delia sa nalalapit nitong pag-uwi sa Pilipinas. Ngunit, ayon sa mga pulis, tumanggi daw itong si Delia na dalhin ang mga gustong ipadala ni Flor dahil mabigat na raw kasi ito. Ito daw ang naging dahilan kung bakit nandilim ang paningin ni Flor. Sinakal niya si Delia gamit ang elastic cord at nung nawalan ito ng malay, hinila niya ito papasok ng banyo, ngunit pagdating ng banyo, nakita niya raw di umano si Nicholas Wang na naglalaro ng tubig. Sa takot daw ni Flor na baka magsumbong ang bata, kaya niya ito tinuluyan. Nilublob daw di umano ni Flor makailang beses ang mukha ng bata sa tubig upang
mawalan ito ng buhay at di siya maituro sa kapulisan. Agad naman daw tumakas si Flor at dinala nito ang mga gamit ni Delia na nahanap din ng mga kapulisan noong nahuli siya. Yan ang bersyon ng mga investigador sa kaso ni Flor Contemplacion. Noong mga panahong yun, lugmok na lugmok si Flor Contemplacion. Malayo sa mga anak at maaaring hindi niya na makikita ang mga anak niya sa mga oras na yon. Noong January 26, 1993, tuluyan na ngang gumulong ang kaso ni Flor. Isiniwalat ni Flor Contemplacion kung ano ang ginawa sa kanya ng mga kapulisan. Katakot-takot na torture daw ang inabot nito, mapaamin lang sa kasalanang hindi niya ginawa. Ito daw di umano ang totoong nangyari noong araw ng May 4, 1991. Naka-schedule na dapat ang pag-uwi ng Pilipinas ni Delia maga. Sinabi nito kay Flor na uuwi siya at baka may gusto itong ipasabay para ipaabot sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Dahil mayroon nga itong gustong ipadala kaya napag-usapan nilang idaan na lang ni Flor kay Delia ang mga bagay na ipapadala niya sa Pilipinas. May 4, 1991 ng umaga, dumating si Flor sa pinapasukan ni Delia. Noong mga oras na yon, nakapasok na ng trabaho ang mga amo ni Delia kaya si Delia at ang dalawang anak na lang ng mga huwang ang naroon sa apartment ng mga panahong yon. Pagdating ni Flor, agad niyang inabot kay Delia ang mga gamit na ipapasabay niya pag uwi ng Pilipinas. Agad din itong nagpaalam na aalis na siya baka maabutan ito ng mga amo ni Delia. Pinigilan naman ito ni Delia dahil ayon sa kanya, alam naman daw ng mga amo niya na dadating siya upang idaan ang mga gamit na gusto niyang ipasabay pag uwi ng Pinas. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na lang may lumagabog sa banyo. Agad tumakbo ang dalawa at doon na nga nila nakita ang batang si Nicolas na nakasobsob sa nilalaro nitong batya na may tubig. Nataranta ang dalawa, agad nilang dinala si Nicolas sa sala upang napatan ng paunang lunas. Kinumbinsi naman ni Flor si Delia na tumawag na ng ambulansya upang maagapan pa ang bata. Ngunit sa sobrang takot ni Delia sa kanyang mga amo, sinabi niya kay Flor na umalis na lang siya at iwan na lang upang mas maniwala ang kanyang mga amo na aksidente lang ang nangyari. Dahil pag nalaman nito na may kausap pala si Delia sa mga oras na yon at napabayaan ng kanyang anak, baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Hindi siya iniwan ni Flor ngunit nagpumilit si Delia. Doon na nga tuloy ang umalis si Flor at iniwan niya na si Delia. Pagkaalis nito, hindi niya na alam kung ano ang nangyari sa dalawa. Nagulat na lang ito nang malaman niya sa mga kapulisan na patay na rin si Delia. Yan daw ang totoong nangyari. Iginiit ni Flor na inosente siya. Hindi niya raw to magagawa. Hindi niya raw magagawa ang pumatay. Mayroon ding isang kasambahay ang lumutang upang maging testigo. Ito ang kasambahay ng tiyuhin ni Nicolas Wang. Ang amo nito at ang amo ni Delia ay magkapatid. Narinig na rito na nag-uusap ang magkapatid na Wang kung papaano nila pagtatakpan ang krimen na nagawa niya sa kasambahay nila. Ang among lalaki daw kasi ni Delia ang totoong pumatay sa kanya. Noong nalaman ng among lalaki ang nangyari sa kanyang anak na inatake ng epilepsy kaya ito nalunod sa batya, galit na galit ito dahil pinabayaan ni Delia ang kanyang anak. Kaya pinatay niya si Delia upang makapaghiganti. Nag-usap daw ang magkapatid sa salitang Malay, lingwahe ng taga-Malaysia. Nagkapagtrabaho kasi ito sa Malaysia kaya kahit papano ay naintindihan niya ang mga pinagsasabi ng dalawa. Dahil sa kanyang natuklasan, natakot daw ito na baka isunod na rin siya. Noong nagkaroon nito ng pagkakataong makatakas, agad itong nagtungo sa Philippine Embassy upang tumistigo at isiwalat ang kanyang mga nalalaman. Ngunit, hindi ito pinakinggan o pinaniwalaan. Bagkos, sinabihan pa raw di umano siya na manahimik na lang dahil malakas sa gobyerno ang mga huwang. Sinabi din ni Flor na noong hinuli siya ng mga pulis, agad siyang dinala sa isang lugar kung saan tinorture siya ng mga ito. Pinoryente, binugbog, at kung ano-ano pang paghihirap ang ginawa sa kanya upang mapaamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Dahil sa mga naranasan niya, aminado itong lutang na siya ng mga oras na yon at hindi niya na alam kung ano ang kanyang mga pinagsasabi.
Hindi niya na raw matandaan kung ano nga ba ang nabanggit niya dahil sa sakit na dinanas sa kamay ng mga kapulisan. Dahil sa hirap at sakit, hindi niya na raw di umano alam ang kanyang pinagsasabi sa mga panahong yun. Binisita si Flor ng isang opisyales ng Philippine Consulate ng mga panahong yun at kinumbinsi na aminin na lang niya na siya ang pumatay dahil kung inamin niya, maaaring mapapaikli daw ang sentensya niya na baka gawin na lang itong 5 taon. Nagdadalawang isip pa si Flor dahil ayon sa kanya, pag sinabi niyang pinatay niya o pag kinasuhan siya ng murder, baka mabitay daw di umano siya. Kinumbinsi pa rin siya na huwag siyang mag-isip ng masama dahil baka pag inamin niya, mas lalo pa itong mapapaaga sa pag-uwi. Nung nakakulong si Flor, may nakilala itong isang Pilipina na kasama niya sa kulungan. Naging testigo din ito na sa tuwing may hearing si Flor Contemplacion, pagbalik daw nito sa kulungan ay wala ito sa sarili. Kung ano-anong gamot daw di umano kasi ang pinapainom dito, kaya tuwing bumabalik ito galing sa hearing, palagi itong wala sa kanyang ulirat. Nahihimasmasan lang daw si Flor kinabukasan at hindi niya maalala kung ano ang ginawa niya. Si Flor Contemplacion ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya mababa ang tingin niya sa kanyang sarili noong mga panahong yon. Hindi niya na rin nilaban ang kanyang sarili dahil para sa kanya, sino ba naman daw siya para pakinggan ng gobyerno? Sino ba naman daw siya para marinig ang kanyang hinaing? Kwestiyon naman ng abogado ni Flor Contemplacion ang ginawa ng mga nag-iimbestiga. Ayon sa abogado nito, pirusahan na pinapaamin si Flor Contemplacion. Pinakita daw di umano ng mga pulis ang litrato ng Virgin Mary upang takutin siya na hindi daw makapunta ng langit ang mga makasalanan. Hindi rin daw pinakaalam sa kanya ang mga karapatan niyang manahimik habang wala pa itong abogadong nahanap para sa kanya. Sa kabila ng mga testigo, bigo pa rin na maipagtanggol ni Flor ang kanyang sarili. Inutusan pa daw di umano ito na magpanggap ng baliw upang mapawalang sala. Ika niya, totoo nga sigurong baliw siya dahil naniwala siya sa mga payo sa kanya, ngunit bandang huli, talo pa rin naman pala siya sa kasalanang di niya ginawa. Kaliwat kanan ang rally sa buong Pilipinas at Singapore noong mga panahong yun. Pilit na marinig ang mga hinaing at ginawa ang lahat upang makaligtas si Flor sa nag-aabang na kamatayan. Gayunpaman, sa kabila ng sigawan, sa kabila ng protesta, sa kabila ng hiyawan, nagtapos din ang lahat sa katahimikan. March 17, 1995, tuluyan na ngang binitay si Flor Contemplacion sa bansang Singapore. Hanggang sa taong kasalukuyan, naniniwala pa rin ang ating mga kababayan na inosente at napagbintangan lamang si Flor sa kasalanang hindi niya ginawa. Hanggang ngayon, inihalintulad pa rin ang kaso ni Flor Contemplacion bilang patunay na kailanman hindi magkakaroon ng boses ang mahihirap at simpleng mamamayan. Singapore, isa sa pinakamaunlad na bansa sa Asia. Sobrang mahigpit pagdating sa kanilang batas upang madisiplina at maprotektahan ang kanilang mamamayan. Sa taong kasalukuyan, marami pa rin ang nangangarap na makapunta sa bansang tinitingala sa Asia. Isang kababayan na nakatali sa kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya, lumayo, baon ng pag-asang mapuputol rin ang tali ng kahirapan. Ang bansang Singapore ang nagsilbing lubid ng tagumpay na kinapitan ni Flor Contemplacion para sa kanyang pangarap. Ang lubid ng pag-asa ay nauwi sa lubid ng kasawian niya. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng content, huwag pong mahiyang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na totoong kwentong krimen.